Ngayon, magre-react at magre-review tayo sa isang creator na puro react at pagre-review rin ng kanyang ginawa. Dito sa kanyang honest review sa Parisan ni Diwata kumakain si Ato, ang page ni Ato and Friends. Panoorin natin. Sabi niya, game, sunod! Iba talaga yung kapangyarihan ng social media, no? Kung saan nga may masarap, ay dapat pinupuntahan. Kaya napasugod na rin ako. Dito sa dinarayot pinipilahan, lakas ng kain tinutulog at nagtitrending. Pinagkakaguluhan at kinababaliwan. Ang masarap talaga. Kinahuhumalingan at ginagatasan. Pinagkakakitaan at inaabusong kanto style overload pares ni Diwata. At take note, tinaon natin yung pagpunta dito nung mabalitaan natin na si Alvin TV at si Diwata nasa out of town para walang ibang mamamagitan sa atin ngayong gabi kundi pares overload, pares chicken at ako. Walang kabayas-bayas, purong real honest review lang. Sa pagpila, game kami ng 2 oras. Grabe, daming tao. Eksaktong alas 10 ng gabi, Sabado. Alas 10 ng gabi, ganyan pa kadaming tao. Sobrang haba ng pila, madaming tao. Pero kung ikaw, just to experience, anong experience sa Diwata, try mo. Diba? Why not? Pero kung pupunta ka dito kasi gutom na gutom ka at ito yung naisip mong pantawid gutom, pasmo ka. Mabuboset ka sa pila kasi mahaba. Pero kung just to experience the Diwata para sa experience, why not? Pumarni ka. At ito na ang ating Diwata Pares Overload. Yan, pakinggan natin. Hindi ko nilagyan ng bawang, chili oil, or kung ano man. Wala akong nilagay na kung ano. Tamang pares lang, yung chicharong bulaklak, tsaka yung lechon kawali, tas yung sabaw. Gilanlan, gilanlan. Kahit ano para malaman natin kung masarap. Real talk, rekta na, masarap ba? Para sa akin, masarap. Sa 100 pesos, sulit. Imagine may soft drinks na kasama, only rice pa. Masarap, sobrang dami ng serving. Yan. So sa lahat ng mga real talk review, isa ito sa talagang gusto kong i-appreciate talaga ng todo. Kasi yung iba, daming OA eh. Kung hindi ka talaga pangkalye, kung hindi ka talaga low class, kung hindi ka talaga masang Pilipino, huwag kang pumupunta-punta dyan para lang magtala ka sa social media sa reklamo mong mabaho, may langaw, sebo, ano pa yung mga reklamo mo sa pagkain ni Diwata kasi hindi yan para sa'yo. Ginawa ang Parisan ni Diwata para sa masang Pilipino. Tapos may mga padibang naman kayo dyan na dapat ba ganon kapag 100 pesos lang, kailangan dapat hindi masarap kasi 100 pesos lang. Kayo lang yung hindi nasarapan kasi iba yung panlasa ninyo. Baka nasanay lang kayo dyan sa mga kinakain ninyo na talagang sobrang sarap. Ito, maraming nagsasabing masarap kasi yun yung tanggap sa kanilang panlasa na masarap. Kasi usually, ito si Ato umiinom to talagang ginagawang pulutan lang nila yung mga yan. Sobrang malutong. Tingnan mo naman yung crispy. Makikita mo naman talaga, sobrang crispy talaga kung tingnan mo. Lutong na lutong. Talagang masarap yan. Yung iba nagsasabi na walang lasa yung Chicken Joy, parang wala daw nilagay na. Basta maraming sinasabi. Hindi pasok sa panlasa ninyo. So kung hindi pasok, wag na lang kayo magngangak-ngak. Hindi yan para sa inyo. Para saan pa? Para anong purpose? Para basagin nyo yung trip ng mga taong pumipila dyan para maka-experience ng Diwata experience? Magpo-post lang kayo ng mga masasama dito sa Facebook para lamang hilain pababa yung taong umaangat. Ha? Kung gusto nyo manggatas, kung gusto nyo lang kumita rin sa kay Diwata, tapos gumagawa kayo ng mga ganyang eksena na sinisiraan nyo sa Diwata, pinagmumukha nyo lang tanga yung sarili ninyo. Para kayong mga clout chaser na lang din. Wala kayong pinagkaiba sa iba na nagpapapansin para lamang sa views. Ganon lang din yung ginagawa ninyo. Kasi dapat gets nyo na, kapag pupunta kayo dyan, huwag kayong mag-expect ng sobra. Kasi unang-una, hindi lang isa yung chef dyan. Maraming magpapalit-palit na magluluto dyan. Pangalawa, yung nagsuserve dyan, pati na yung nagluluto ng kanin, baka minsan may hilaw pa sa sobrang laki ng mga kalderong pinaglulutuan. May mga chances na ganun. At dapat malawak yung pag-uunawa mo na intindihin na may mga sitwasyon talaga na mangyari yon. Tapos kapag mataunan ka, magpo-post ka sa social media na kesyo ganito, ganyan, ganito, ganyan. Tapos sabihin mo, hindi mo i-recommend sa mga tao na pumunta doon kasi mababad trip lamang ang haba ng pila. Mali yun.
ito yung magandang review ni Ato. Pakinggan natin, pagpatuloy natin. Nasobrahan ako sa dami ng sinabi ko. Para sa 100 pesos. Pero ano to parang hindi na to bago siya. 'Di ba? Hindi na to bago lalo sa mga minimum wage earner diyan na kagaya ko. Before nung nagtatrabaho pa ako, may ganito rin sa iba't ibang lugar. Nung sa akin nagtatrabaho ako sa Boni, na pagtawid ko sa Barangka, may palengke doon na nagtitinda ng 50 pesos lechon kawali, may kanin ka na, may sabaw ka pa. Na ito, kung aaraw-arawin ko ba to, yung Diwata Pares, kung dito ako nagtatrabaho around Pasay, tapos walking distance sa akin to, aaraw-arawin ko to. Kasi puta, 100 pesos, sobrang laking luwag nito. Bubusugin ako nito sa maghapon. One time lang ako kakain para yung nagtrabaho ako na maghapon, tapos ito yung bubusog sa akin. Araw-arawin ko to. Kung dito ako nagtatrabaho around Pasay, tangina 100 pesos lang Sobrang OA, sobrang dami. Dami talaga. Sa dami ng serving, tapos only rice pa, pwede kang magpakabusog na kalahati or 1/4 lang yung kakainin mo sa sa lechon kawali, sa Pares, tapos hingi ka na lang ng hingi ng sabaw, tapos ipa-take out mo yung natitirang laman, tapos bibili ka na lang ng kanin after the next meal kasi busog na busog ka. Kakain ka, example ng gabi, kinabukasan hindi ka muna kakain, sa tanghali ka na lang kakain, merong ulam ka, nabibili ka na lang ng kanin. Ganon yung discarding tipid Pinoy, na hindi kailangan na magastos para lamang mabusog. Kung ikaw gusto mo na mabusog na masarap talaga, wag ka dyan kay Diwata, kasi baka hindi yan pasok sa iyong panglasa at sa expectation mong sobrang taas talaga. Tama naman yung mga sinabi ni Ato talaga, no? Ang dami nung serving. May soft drinks, may sabaw. Oo, alam ko, soft drinks at sabaw. Mga nagtatrabaho din, araw-araw na nakikipagsapalaran, na hindi lang sa Pasay, sa iba't ibang parte ng Metro Manila may ganito na parang pares na pinipilahan or lechon kawaling pinipilahan or turo-turong pinipilahan. Sadyang na-vlog lang to. Overhype ba? Masasabing overhype kasi nga hindi na bago to. Maraming ganto sa iba't ibang lugar. Overhype talaga dahil sa sobrang vlogger na umatak dyan. Ngayon, ito yung tanong, nakatulong ba kay Diwata ang mga vlogger na sinasabi ni Makagago at ng iba pa na nanggagatas kay Diwata? Somehow nakatulong rin. Pero kapag araw-araw ka na rin nag-vlog dyan, wag mo ring itanggi na nanggagatas ka na. Nanggagatas ka, pero ikaw rin naman, nakakatulong ka ng konti. Pero mas natulungan ka ni Diwata dahil kapag nandyan ka kay Diwata, binablog mo yung Diwata Parisan, talagang may views ka. Oo, pero nakakatulong ka rin naman kay Diwata. I get the point kung bakit hinahayaan ni Diwata na palaging may mga vlogger dyan na kahit mas mataas pa yung kinikita ng mga vlogger kaysa sa kanya, alam niya yung benepisyo na siya mismo nakikinabang dahil na-hype ng todo yung kanyang parisan at parami ng parami. Yung pumupunta dyan, mga vlogger, pamilya ng vlogger, kaibigan ng mga vlogger, plus yung ibang mga nakakapanood ng mga video ng mga vlogger, gustong subukan. At yung iba na kayang magtiis sa pila, minsan paulit-ulit pang pabalik-balik na kumakain dyan. Kasi sabi nga nila, majority said, masarap naman, pasok sa panlasa nila. Yung iba nagsasabing hindi masarap, di wag na lang kayong magngak-ngak dito sa Facebook, nagmumukha kayong tanga. Kasi itong parisan ni Diwata ay para sa masa. Kung ikaw sosyalera ka, try mo pumunta doon kay Rosmar, baka doon bagay ka. Sadyang ito lang talaga yung dinayo. Ngayon, kaya kung makikita nyo, karamihan ng nakatambay dito or kumakain dito, trabahante na pauwi na. Kasi sobrang ginhawa talaga nito sa nagtatrabaho. Kasi 100 pesos lang Sulit ba 100 pesos? Oo. Masarap ba? Oo. Para sa 100? Sulit oo!